As of 10 in the morning, ay papalapit pa rin dito sa may extreme northern Luzon yung sentro nitong si Typhoon Jenny. As of 10 in the morning, 600 kilometers ito east of Calayan, Cagayan at patuloy na lumalakas. So kung kanina po nasa 120 kilometers per hour, yung lakas ng hangin malapit dun sa kanyang mata, sa ngayon ay nasa 140 kilometers per hour na po ito at yung gustiness ay umaabot na sa 170 kilometers per hour. Mabagal pa rin po ang pagkilos nitong si Bagyong Jenny, northwest sa bilis lamang na 15 kilometers per hour. Base sa ating latest satellite animation, yung trough o yung outer portions nitong si Typhoon Jenny ay nakaka-apekto na po in many areas of Cagayan Valley, kaya din po yung Aurora at ilang pambahagi ng Bicol region. Samantala, may mga paulan din po sa ilang pambahagi ng Luzon at Visayas at ito naman ay dahil dun pa rin sa southwest monsoon or habagat na siyang pinalalakas nitong si Typhoon Jenny. Ito naman yung latest ng pag-asa regarding po dito sa bagyo. Sa susunod na tatlong araw or ngayong araw hanggang sa Wednesday ay kikilos pahilagang kanluran itong si Bagyong Jenny. And then from Wednesday up until makalabas ito ng par sa Friday ay kikilos naman ito pakaliwa at posible maglandfall dito po sa may area ng southern Taiwan. Afterwards, lalabas na po ito ng par patungo ng southern China. Pinakamalapit ito sa ating kalupaan, dito pa rin sa lalawigan ng Batanes, nasa 200 to 300 kilometers po yung distansya ng mismong mata nitong si Bagyong Jenny mula doon sa Batanes by Wednesday and Thursday. So makakaranas po sila ng masungit na panahon doon at worst case scenario, magtaas tayo doon ng signal number 3. Ilan pang bahagi po ng Northern Luzon, makakaranas din po ng mga pagbugso ng hangin, direktang epekto na din po nitong si Bagyong Jenny. For Central and Southern Luzon and even Visayas, hindi po tayo directly maapektuhan sa mga susunod na araw ng bagyo, subalit patuloy pa rin ang pag-enhance ng habagat or southwest monsoon. In terms of intensity, nakikita natin sa mga susunod pa na araw ay mananatili ito bilang isang malakas na bagyo or nasa typhoon category at hindi rin natin inaalis yung chance na ito umabot pa ng higit sa 160 kilometers per hour, almost a super typhoon but not quite base po sa ating latest track. Inaasahan po natin magiging malawak itong si Bagyong Jenny habang binabagtas sa northern portion of Philippine Sea. So makikita natin itong kabuang lawak niya na around 500 to 600 kilometers ay siyang makaka-apekto po sa malaking bahagi ng northern Luzon. Sa ngayon ay nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa 5 lugar sa northern Luzon. Kabilang na dyan ang lalawigan ng Batanes at Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands. Mga bayan sa Isabela, kabilang ng Makunakon, Bibilacan, Palanan, Santa Maria, San Pablo, Tumawini, Cabagan, Ilagan, San Mariano, and Santo Tomas. Buong Apayao, signal number 1 na po. At gayon din sa ilang pambahagi ng Ilocos Norte. Ang Carasi, Pintar, Burgos, Dumalneg, Banggi, Pagudpod, at Adams. Sa loob po ng isa't kalahating araw, posible makaranas sila ng malalakas po na hangin at hindi rin natin naalis yung chance na mag-upgrade pa itong mga signal number 1s natin into signals number 2 and number 3. At ilan pang bahagi po ng Northern Luzon and even Aurora, possible po na magkaroon tayo ng tropical cyclone wind signals. In terms of mga pag-ulan, inuulit natin, yung mga pag-ulan po natin ay dahil kay Typhoon Jenny plus the southwest monsoon. Itong kulay blue po, associated siya directly dito sa bagyo. So by today, Batanes, Northern Cagayan, and Ilocos provinces po ang pinaka-maapektuhan ng bagyo. And then by tomorrow, Northern Cagayan pa rin po, kabilang na ang Babuyan Islands, Ilocos provinces, and Northern Apayao. Hanggang Wednesday na po yan. So mag-ingat po sa mga isang malalakas po na mga pag-uulan. Samantala, ngayong araw, may epekto po ng habagat sa Occidental Mindoro, sa malaking bahagi ng Palawan, at sa Western Visayas. By tomorrow, October 3, Zambales, Bataan, apektado na rin po ng habagat. Meron din tayong epekto pa rin sa Occidental Mindoro, Northern Palawan, at lalawigan ng Antique. Habang sa Wednesday, please take note po sa Metro Manila, possible na rin tayo magkaroon ng pag-ulan between 50 to 100 millimeters po. So in general po, mga light to moderate with at times heavy rains po yan. Meron din tayong aasahang mga occasional rains over Zambales and Bataan pa rin, Pampanga, Bulacan, ito rin pong Cavite, Batangas, at patuloy pa rin ang mga pag-ulan sa Occidental Mindoro at sa mga isla ng Calamian and Cuyo Islands. Pinakang maapektuhan po ang lalawigan ng Batanes with 100 to 200 millimeters po or equivalent sa moderate to heavy with at times intense rains. Pagsapit po yan ng Tuesday and Wednesday kung saan papalapit at mismong nandun na po
sa may area po ng extreme northern Luzon itong si Bagyong Jenny. Kaya po paalala pa rin natin sa ating mga kababayan, mag-ingat pa rin sa mga posibleng pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas. Possible din po yung pag-apaw ng ating mga ilog, at possible din po yung landslide sa mga bulubundukin po na lugar. Yung mga gusty conditions naman po na tinatawag, yung mga pagbugso-bugsong hangin, kung sa ibang lugar po, dito sa may extreme northern Luzon, direktang naapektuhan na po ng malakas na hangin dulot ni Jenny. Yung mga nandito naman po sa may southern Luzon and Visayas ay dahil naman po dito sa southwest monsoon. So hindi po siya directly galing doon sa Bagyong Jenny. By today, meron tayong mga pagbugso-bugsong hangin over Mimaropa, Bicol Region, and Western Visayas. But by tomorrow, kung sa Metro Manila, meron tayong mararanasan na minsan ng mga pagbugso-bugsong hangin, ito po ay dahil sa habagat. Meron din tayong mga gust conditions over Calabarzon by tomorrow, Mimaropa, Bicol Region, and Western Visayas. Habang pagsapit naman ng Wednesday, patuloy pa rin ang gusty conditions or paminsan-misang malakas na hangin over Metro Manila. Gayon din po ang Bataan, Southern Aurora, malaking bahagi ng Calabarzon, at parte pa rin po ng Mimaropa and Bicol Region. At panghuli, bukod dun sa ulan at bukod sa malakas na hangin, possible din po yung matataas na mga alon sa mga susunod na araw habang lumalapit sa may northern Luzon itong si Bagyong Jenny. Hanggang 4.5 meters o nasa 1.5 palabag ng gusaling taas ng mga alon ngayong araw ang may experience ng ating mga kababayan dito sa Batanes and Babuyan Islands. At dito rin po sa malaking mainland Cagayan po, asahan pa rin natin yung matataas na mga alon. Habang dito naman sa Isabela, possible na rin po tayo magkaroon ng gale warning by tomorrow, pero sa ngayon, nasa between 2 to 4 meters yung taas ng mga alon. And even in the coming days po, habang tumatawid, malapit sa Batanes, itong si Bagyong Jenny, malaking bahagi din po ng Luzon, and magi dito rin po sa may Western Visayas, possible yung maalon na karagatan. So lagi din po magantabay sa mga gale warnings natin. Lagi po tayong magantabay sa mga tropical cyclone bulletins po natin every 6 hours. Pero pagsapit po bukas, possible na every 3 hours na po tayo mag-i-issue. And that's every 11 a.m., 2 p.m., 5 p.m., and so on. Then yung ating weather advisories naman, yung patungkol dun sa malalakas na ulan dulot ng habagat, nire-release po natin yan every 12 hours. So that's 11 a.m., 11 p.m., and so on. At yung ating mga advisories and heavy rainfall warnings, the moment na makakita tayo ng makakapal na ulap po, papalapit sa inyong lugar ay magtataas na agad tayo regardless of the time ng heavy rainfall warnings, mapa orange, yellow, or red man po yan.